Mula Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, saan man pong dako ng daigdig naroon ng bawat isa, mula po dito sa Pilipinas, ang mundo at karunungan po ay naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay babahagi ng mundo at karunungan ang sinaunang kahulugan ng nunal na matatagpuan sa leeg, neck sa wikang Ingles. Ngunit bago po natin simulan ang pagbabahagi, inaanyayahan ko po kayong sabay-sabay nating pasinayaan at pasalamatan ang dakilang may likha na patuloy sa pagpapabatid at pagsaboy ng walang hanggang pag-ibig at patuloy na pagbibigay patnubay sa buong sanlibutan. Ayon po sa lumang gabay, hango mula sa sinaunang lihim na karunungan at kaalaman ng mga sinaunang Asyano, karamihan po sa mga taong may nunal sa leeg ay madaling malamangan o maisahan, bunsod ng kanilang pagiging masyadong maawain at mabilis magtiwala. Ang lumang gabay din po ay naglalahad na karamihan sa mga taong may nunal sa leeg ay mapagpakumbaba o hindi mapagmataas. Halos lahat din po sa mga taong may nunal sa leeg, ayon sa lumang gabay, ay tapat sa kaibigan at hindi taksil, sapagkat marami o halos lahat po sa kanila ay mapagmalasakit at handang dumamay, lalong-lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay o kaibigan na laging nangangailangan ng kalinga, ayuda o tulong. Ayon din po sa lumang gabay na pinagtibay ng ating mga ninunong Asyano, karamihan po sa kanila ay dadanas ng iba't ibang karamdaman sa aspetong pangkalusugan. Subalit mga kamundo, kung kanila itong malagpasan, kanila pa ding masusumpungan o makakamtan ang masaganang pamumuhay na kanilang pinapangarap, minimithi o hinahangad. Ayon din po sa lumang gabay mga kamundo, karamihan po sa kanila ay nakatakdang magmana ng ilang pag-aari o ari-arian mula sa kanilang mga magulang o mula sa mga naipundar ng kanilang mga magulang at makapagpundar din ng kanilang pag-aari o propriedad. Ibig sabihin, kahit po sila bunsod ng kanilang bunsod o bunga ng kanilang pagsisikap, ay maaari din pong makapagpundar ang karamihan sa mga taong may nunal sa leeg ng magaganda at matitinong pag-aari o propriedad. Subalit mga kamundo, ang lumang gabay din po ay naglalahad ng mga paalaala. Ito po ang dapat tandaan ng mga taong may nunal sa leeg. Kapag nalagpasan ng mga taong may nunal sa leeg ang ilang pagsubok sa buhay at nagtamasa ng masaganang pamumuhay, sikapin nilang mapag-ingatan kung ano man ang kanilang tinatamasa, sapagkat gumuhit o nakaguhit din sa tadhana o kapalaran ng mga taong may nunal sa leeg na maaaring makaranas ng kapos na kapalaran ang karamihan sa mga anak ng mga taong may nunal sa leeg kapag hindi nila napag-ingatan o napaghandaan ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sapagkat yun ang ayon sa lumang gabay na kapalaran nilang tahakin. At mga kamundo, ang aking pong mga ibinahagi ay mga gabay po lamang sapagkat batid naman ang lahat na tanging Diyos po lamang ang siya makatwirang hahatol o huhukom sa mga landasin ng buhay natin tinahak alinsunod po sa inulma nating kapalaran. Excuse me. Mga kamundo, bago po magtapos ng pagbabahagi, ang mundo at karunungan ay mag-iiwan ng mga katagang. Matutunan po nating ipagpalagay ang sarili natin sa mga yapak ng ating kapwa upang matutunan nating maglahad ng makataong opinyon at walang halong panguhusga o pangungutya. Sapagkat ang bawat individual sa mundo ay may kanya-kanyang pinaglalabanan at pinagdadaanan sa buhay. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing ang balansing enerhiya ng ating kalikasan ang siyang pinag-ugatan ng ating buhay. Mahalin po natin ang mga aso at pusa mga kamundo. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po.